magandang araw po sa lahat kung nasan man po kayo sulok ng mundo. Dito naman po ako, Nyolo Richard, para sa inyo. Sana po magustuhan nyo po itong research natin. Research po natin ito. At ito pong research na to ay inaalay ko sa inyo. At itong research na to, malaman nyo po dito kung gaano kabulok po si Mark Villar at si Joel is Lord. Patayin mo si BBM. No joke. Ayan, nandiyan si Mami Dom, siya si Paring Kamandag, shoutout ha. Gina Chavez, shoutout yan sa mga umabol. Ngayon, ito po, unahin muna natin, saan ba nagsimula ito? Nagsimula po ito sa Billion for Flood Control, an answered question behind Senate 142 billion BICAM insertion. Dito po tayo nagsimula, na dito po na-discover po natin, na sinasabi po ni Cheese, ma-high blood kayo dito, Mami Chris Rose. Ma-high blood ko kayo dito. Ang tagal ko ni-research to, mga 2 araw to. Sana ba gustuhan nyo to. Ito na po dito tayo nagsimula. At sabi ni Jesus Escudero, ano ba naman yan? Ba't yan ang sinisita nyo? Napaka-ano nyo naman. Minsan lang kami magnakaw eh. Hindi nyo pa pagbigyan. What the fuck? Diyan po tayo magsisimula. Bago, ito po, hanggang sa in-expose po ng Pangulo, ito na po yung 142 billion BICAM insertion. Siyempre, marami magsasabi, meron ba sa Kongreso? Bakit puro Senado? Yun nga mahirap eh, puro Kongreso, talakayin natin itong Senado dahil billion-billion po ito. Sa Kongreso, oo, kurakot sila ng milyon. Ito po sa Senado, billion-billion. Meron po tayong Mark Villar, meron tayong Joel is Lord, meron tayong Cheese Escudero, meron tayong Bonggong CLTG, Most Defensive of the Year. Diba? Dito po nagsimula yan. Ngayon, eto na. Eto na po, dito tayo, sumunod doon. In-expose si BBM. Ito po ang top 10 contractors under Duterte run record of fraud, delay, and blacklisting. Ito po yung mga binlacklist ng ating ni Duterte, ni finger licking man. Di ba? Ito po yun. Contractors, check and history have emerged as the top 10 winners of the biggest civil works contracts awarded from July 16 to December 2017. Rodrigo Roa Duterte. All the 10, however, are now facing investigation by the DPWH. Ayan po, anong 2018 pa po to, itong 10 na to ay facing na po sa DPWH sa mga complaint, pero tinuloy pa rin ni Duterte. Siyempre, sa pangmumuno yan ni Mark Villar. What the fuck? Akala mo Mark Villar lintik ka, ngayop ka, patay-tahimik ka, pero nuknukan ka ng kaayupan What the fuck? Eto po, basahin nyo mga DD sheet. All 10, however, are now facing investigation by the Department of DPWH for various reasons, according to Mark Villar. But while these contractors secured contracts with apparent speed, DPWH has been slow to complete its investigation into their alleged irregular conduct or poor performance. Ayan po ang sinasabi ni Mark Villar. Pero, dito na po tayo sa bandang dulo. Ayan. D7, ito na po natira.
This lucky 7 under Duterte, ito po ang mga 7 lucky 7 na sinasabi nga ni Sara Disgaya na dati po sa panahon ni Arroyo nasuspend na sila. Pero bumalik po sila sa panahon ng Duterte. At totoo naman po, ayan o, St. Gerard Construction General Contractor. What the fuck? Ayan po alam po ni Mark Villar yan. Alam ni Mark Villar, sa panahon ni Duterte, nandyan na ang St. Gerard. Ang St. Gerard po, mga Sara Disgaya po na bumababoy po sa flood control. Kitang-kita nyo po yan. Alam na alam ni Mark Villar. At mamaya po, alam na alam din ni Mark Villar kung paano italaga si Henry Alcantara na nuknukan ng kurakot na sinabi ni Lacson. Wala kang puso, hayop ka. Ayan dadaan-daanin ko po. Panahon ng Duterte, dito naman tayo sa Rappler. Top 10 build contractors have records of fraud. Ayan po Top 10 firms that bag 68 billion worth of contracts for government build. Ano po ba yung build? Yan po ang kataga ni Digong habang namiminger ng katulong. What the fuck? Ayan po Top 10 contractors under build. Diba? Kaya nga kahapon nawawala ang presidente dahil nga dyan sa may Tuba Benguet. Kasama yan. Kaya nga sabi ni Trillanes kay Magalong, imbestigahan mo kaya yung rock netting mo? Ayan na nga. Pinuntahan ng Pangulo. Natulala si Magalong. Ito na. Build. Baba natin. Top 1. St. Gerard, Ulticon, Equiparco, Monte Carlos, Incorporated, Cindy, ayan po, under Mark Villar. Kaya Mark Villar, huwag kang tatahimik-tahimik, hayop ka. Winalangya mo taong bayan. What the fuck? Monte Carlo, Tight, IBC International, FFJJ Construction, Northern Builders, ESR Construction and Development Corporation, Legacy Construction. Ayan po yan po ang top 10. Under Duterte, under Mark Villar. Hayop kang talaga. What the fuck? Hindi na natin babasahin yung article. Huwag na po natin basahin yung article. Bukod sa mahaba, English. Pero yun na yan. Sinasummarize ko sa inyo. Mako na tayo dito. Eto na po. Eto na, dito na tayo magsisimula. Designation of Engineer Henry Alcantara as officer in charge. Ayan po, sino ba ang naglagay kay Henry Alcantara? Special Order, Subcategory Areas Responsibility Authority Designation, Series 2019. 2019 siya. Panahon ni Mark Villar. Saan siya ilalagay? Designation. Lalagay natin, baka na yan dito siya ilalagay. Designation of Engineer Henry Alcantara, OIC, Bulacan 1st District Engineering Office. Doon siya ilalagay ni Mark Villar sa Bulacan. Huwag kayong kukurap sa Bulacan. Okay. What the fuck? Ang nilalaman yan, ito ang nilalaman yan. Ito po, nakuha natin sa DPWH PDF file, Office of the Secretary of DPWH. Designation of Henry Alcantara, OIC, Bulacan 1st District Engineering. Ayan po, in the interest of the service and pursuant, tinatalaga ni Mark Villar si Henry Alcantara na kurakot, matabang kurakot na lumulunod din ng pera sa Bulacan.
Ah. Huwag kang magmamalinis, Mark Villar. Ha? Huwag kang magmamalinis, ayop ka. Dokumentado yan. Nakuha namin to sa PDF ng DPWH. Oh. Ikaw ang nagtalaga sa notorious na Henry Alcantara na maging OIC ng Bulacan. Ngayon, OIC na siya ng Bulacan. Nilagay ni Mark Villar. Anong ginawa kaagad? Punta na po tayo dito. Pagkalagay na pagkalagay ni Henry Alcantara, 2019. Pagkalagay na pagkalagay. Bulacan 1st District Engineer Officer has 3.7 infra projects for 2019. Meron daw po siyang bilyong 3.7 projects sa Bulacan noong 2019. The Bulacan 1st District, kakatalaga lang ni Mark Villar, one of the biggest budgeted district engineering offices in Region 3, has a new district engineer with 267 infra projects worth of 3.7 billion. New District Engineer Henry Alcantara of the Bulacan 1st District vowed to focus and give more time to serve the Bulaqueños through his new task and impels to finish all the infra projects in the province time under the Build program of President Rodrigo Roa Duterte. The first DEO in Barangay Tikay. Tandaan nyo yung word na Barangay Tikay in the city of Malolos has in its list. Nandun daw po yung Barangay Tikay sa listahan ni Henry Alcantara na appointed ni Digong. Ngayon, pupunta naman tayo ngayon. Dito naman tayo pupunta. Pupunta tayo sa Sumbong sa Pangulo. Itatype mo dyan ang Barangay Tikay. Ito ang Barangay Tikay. Ayan po ang Barangay Tikay. Kasama sa flood control. Kasama sa flood control. Kasama sa flood control. What the fuck? Anong ginawa ng Pangulo? Pinuntahan ba ng Pangulo? Pinuntahan ng Pangulo. Contractor of the Ghost Project. Sino ba ang contractor doon? Sa Sumbong sa Pangulo. Sims Construction Trading. Ayan po Sims Construction Trading. Diba? Yan ang contractor. Pinuntahan ng Pangulo. Sims Construction Trading. Tag as the contractor behind several ghost project. So nagtatagpo ngayon sa Sumbong sa Pangulo sa pagkaka-appoint ni Henry Alcantara at dito po ngayon sa pinuntahan ng Pangulo, makikita nyo po dyan, ayan po ang Pangulo, saan nagpunta? Tingnan nyo ang Pangulo. Ano ang inikutan ng Pangulo? Eto na po, Barangay Tikay, Bulacan. Pagayin mo si BBM, no joke. So, panahon pa lang ni Duterte, nasusundan nyo panahon pa lang ni Duterte, kapag appoint na pag-appoint, nung hayop na Henry Alcantara na to, meron na siyang 3.7 billion. So, kumakamada na po itong hayop na to under Mark Villar. Diba? Under Mark Villar, kumakamada na po itong hayop na to. Talagang matinik ang dimuhong magnanakaw na to under the watch of
Mark Villar. Ngayon, bakit ganon? Di ba build? Kala natin malupit ang build. Yung pala, hinigop lang ang pera ng taong bayan. 3.7 billion under Sims Construction. Diba? Ganyan po ayan pa. Ayan po, yan. Dire-diretso po yan. Dire-diretso po nag-ghost project si Henry Alcantara. Pag-uupo po ni Henry Alcantara, dire-diretso na po siya. At nagtataka lang po ako dito, parang tong si Mark Villar ay bagong membro ng Team Janet. What the fuck? Yolo, bakit sinasabi mong bagong membro ng Team Janet? Kasi si Henry Alcantara, ayan po, ito si Henry Alcantara, at meron po ditong membro ng Team Janet. What the fuck? Ano bang ginawa ng membro ng Team Janet? Ito po, Senator Ramon Bong and DPWH Bulacan 1st District Henry Alcantara inspected the ongoing flood control projects in Kalumpit, Paumbong, and Hagonoy on August 10, 2023. Also present, ayan, etc., yung mga mayor ng Kalumpit. Ibig ko sabihin, parang ito si Mark Villar, membro rin ng Team Janet, na membro si Jinggoy, si Bong, ngayon po si Joel, at syempre, ito. Diba? Nagtataka po tayo ngayon, bakit si Henry Alcantara ang paborito ng coordinated sa Bulacan? Paborito eh. At masyado pong tadtad ng flood control sa Bulacan ang mga senador. Tadtad na tadtad. Tadtad na tadtad po ng mga flood control sa Bulacan. Pero naglalao na parang ghost. Ayan po, kita-kita nyo ha. Isa sa membro ng Team Janet, nakatagpo si Henry Alcantara na ubod ng kupal. Hindi pa tayo tapos dyan. Bibigyan muna natin ng lifestyle check si Henry. Ito po ang lifestyle check ni Henry. Meron lang naman siyang Patek Philippe na nagkakahalaga ng 11 million na relo. Meron po siyang Patek Philippe na nagkakahalagang 11 million na relo. Pusang ina. Meron siyang Louis Vuitton shoes na nagkakahalagang 50,000 plus. At itong si Bryce, meron siyang relo na nagkakahalagang 2 million. Siyempre, bata siya ni Henry. Medyo mababa siya. Hindi siya pwede mag 12 million. Nagte 10 million up, siyempre, regional director, bago pa lang tong kupal na to eh. What the fuck? Kumbaga, training pa lang to eh. Training. Meron siyang damit na Louis Vuitton na nagkakahalaga ng 96,700, almost 100K. Pusang ina ka, okay nga lang kami. Ito, Benz nga lang to, 299, no? Patayin mo si BBM. No joke.
At ito nga po, syempre, sikat na sikaw ang Wawaw Builders. Sino po ba ang nag-aalaga sa Wawaw Builders? Notice to proceed. Henry Alcantara. Ayan po Wawaw Builders, Henry Alcantara. Yan po. Newbie lang yan, Tiger Eyes, training. Kaya ang hayop na yan, medyo mababaw pa yung pagnanakaw. Ayan po Wawaw Builders, alagang Henry Alcantara. What the fuck?